Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating discuss yung problema ni Chris. Ang tanong po niya, paano po ba malalaman kung may bato yung aking parotid gland? Matagal na pong malaki ang aking panga. Atin pong sasagutin yan kung nais nyo pong lumawig ang kaalaman nyo tungkol sa health. Pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click lang yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-follow, like, and share nyo lang po. No? Ngayon ay ating pong talakayin itong parotid gland na merong bato. No? Kasi ang tanong mo, paano mo malalaman? Gusto mong makahanap ng information tungkol sa bato sa parotid gland. Alam mo yung pamamaga ng panga ng matagal na panahon, maring ito'y senyales na meron kang parotid gland stone. Kaya, ayan ay ating pong i-discuss yan, itong problema mo na to, no? Kaya, ang simptoma po ng parotid gland stone, masakit at namamaga yung pisngi mo, especially yung malapit sa tenga. Yung parotid gland, ito yung pinakamalaking salivary gland, yung gumagawa ng laway. Ito ay nasa ilalim at sa harapan ng nating tenga, sa bawat side ng ating muka. Pag ang bato ay humarang sa daanan, yung daanan ba ng laway, yung parotid gland, hindi makadaloy ang laway na mabuti. Pwede itong bumalik at magsanhi ng pamamaga at masakit yung glandula na yan. Ang location ng parotid gland, malapit po sa tenga, kaya masakit at namamagayan at nararamdaman mo sa area na yan. Kaya nga po ang simptoma ng parotid gland stone, masakit ang panga mo habang kumakain ka, lalo na kung ang kinakain mo ay maasim at maalat na nakaka-stimulate ng production ng laway. Masakit habang kumakain, especially yung sour, kumain ka ng maasim na mangga, pinya, ganon. Yan po ang deeper explanation po nitong parotid gland. Ito yung ating salivary gland function. Ang parotid gland responsible sa pagpuproduce ng significant portion ng ating laway na tumutulong sa pantunaw at pinapanatiling basa ang ating bibig. Pag meron kang nakabarang bato dyan sa duct, no, nitong ating naghumarang sa parotid duct, ang matatrap yung laway mo at nagkukos ito ng pain, no? Kaya nangyayari pagka nagbabara yan, tumataas yung salivary production mo. Nagki-create ng pressure sa within the gland, kaya namamaga at masakit yan. Kaya itong maasim at maalat na pagkain nakaka-trigger sa pain dahil na-activate ang salivary gland mo pagka kumakain ka ng maalat at maasim na pagkain. Kaya pagka nag-block, no, humarang yung parotid gland mo, magkakaroon ka ng dry mouth. Nanunuyo lagi yung bibig mo. Lalo na doon sa affected side, ito yung simptoma ng parotid gland blockage. Kaya pag bumara yan, ang salivary production mo ay napipigil or completely nag-stop doon sa affected side. Kaya pag kulang ka ng flow ng saliva, it leads to dryness sa bibig mo. Kaya, at saka isa pa, yung nagkikreate ito ng uneven sensation of dryness sa bibig mo, kaya feeling mo yung iba, minsan nagda-dry, minsan hindi naman. At dahil dry nga, nahirapang kang buksan ng bibig mo,
kung saan yung location ng parotid gland. Ang parotid gland ay nandito sa may panga natin, nakakonekta sa ating bungo. Nagkakaroon ng pamamaga, nagkakaroon ng inflammation pagka yung bato ay humarang sa parotid gland. Mamamaga yan, pag nag-inflame yan, apektado yung surrounding tissue at muscle involved sa movement ng panga mo. Magiging limited ang galaw ng panga mo, restricted ang movement niyan dun sa muscle sa panga, at nalilimit yung pagbuka ng bibig mo. Minsan po, nagkakaroon ng nana, lalo na nag-cause ng infection. Kaya, kailangan i-drain yung nana doon sa duct opening na malapit sa yung pisngi, na isang potential symptom ng parotid gland stone. Importante na itong bara na yan, itong parotid duct na yan, pag na-trap nga yung saliva, ay isang perfect environment sa bacteria na mag-grow. It leads to infection. Kaya pagka nagkaroon ng infection, nagkakaroon ng nana, kasi yung mga white blood cells pupunta dun sa area para labanan yung bacteria. Kaya yung accumulation ng white blood cells at dead bacteria, nagfo-form ito ng nana, malapot at yellowish fluid. Kaya kailangan po itong nana na to madrain dun sa opening ng parotid duct malapit sa pisngi. Ang drainage na to, maaaring sign ito ng infected parotid gland stone. Paalala po sa ating activated charcoal, ito po ay ginagamit for centuries for its medicinal properties. Meron siyang antibacterial properties. Ito po ay pwede siyang pumatay ng mga bakterya sa bituka mo. At ang activated charcoal, nare-reduce yung inflammation sa bituka. At napiprevent yung passage ng harmful substances sa bloodstream. Maganda activated charcoal sa food poisoning at saka yung diarrhea. Pamprevent ito ng hangover at saka drug overdose. At nakaka-relieve ito ng gas and bloating. Nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. At ang activated charcoal tumutulong para ma-absorb ang bacteria and toxin sa bibig. Kaya pang-prevent ito ng bad breath, no? Yan po available sa Patnubay. Kung nasa po magpa-deliver dyan, niyang mga activated charcoal, pwede nyo akong i-chat sa aking official Facebook page. Sabihin nyo yung pangalan, address, at cellphone number ng receiver. I-deliver po sa atin ng LBC yan. Ano po yan i-charge sa inyo ang shipping fee. Importante na magpa-check up pa sa doktor kung makakaranas ka ng past drainage. Ang nana, nag-i-indicate ito ng potential infection. At ito'y nangangailangan ng madali ang medical attention para ma-prevent ang complication. Ang doktor pwedeng ma-diagnose itong parotid gland stone at nagre-recommend sila ng appropriate treatment. Pwede kayong pumunta sa dentist or sa doktor para tanungin tungkol sa simptoma mo, examinin nila yung bibig at mukha mo, at magre-recommend sila ng ultrasound o CT scan para ma-confirm ang presence ng bato. I-try nyo po yung ating crystal oil. Ito ay concentrated plant extract. Nakaka-reduce ng pain at inflammation. Maganda to sa arthritis, muscular pain, at gumaganda yung tulog nyo. Kasi nakakatulong para ma-relieve yung headache, yung amuyin mo lang yan, nakakaalis ng hilo, pati yung bara ng ilong. Nag-clear yung congestion, nag-improve yung respiratory health mo, lalo sa may sinusitis. Magandang remedy dito sa muscular pain, shoulder pain, masakit ng mga binti, mga hita, at mga tuhod. Maganda rin dito sa digestive system. Nakaka-relieve ito ng gas, bloating, and stomach cramps. Nare-relieve yung pagsusuka at hindi ka rin kakagatin ng lamok dahil ayaw ng lamok yung amoy niyan. At pag pinahid mo yan, tanggal ang kati, sanhi ng kagat ng lamok. Available yan sa Patnubay, no? Pwede kayong magpa-deliver dyan.
Ang early diagnosis and treatment nakakatulong para ma-prevent ang complication like infection. Ang doktor ma-determine ang best course ng treatment para sa iyo. Maaring merong mga conservative measure like mag-apply ka ng init, hot compress mo yung iyong parotid gland stone, then massage mo, haplasan mo. Kasi pagka nag-apply ka ng hot compress, nag-i-increase yung fluid doon eh. Tapos yan, pwede kayong medication para ma-manage yung pain. Meron pong mga invasive procedure para tanggalin po yung bato, yung surgery, no? Ito'y pag na-diagnose na meron ka talagang bato sa salivary gland, pwede yan paoperahan, no? Malaking tulong po yung, meron silang isang manipis na flexible na tubo, merong camera, matawag dito yung microendoscope, ini-insert ito sa opening ng salivary duct sa bibig mo at mabivisualize ng doktor ang loob ng glandula at duct sa screen, ma-identify yung problem tulad ng bato or pangingipot nun. Kaya yung pong once na ang bato ay na-locate, merong maliit na instrument na dadaan, ito yung endoscope na tinatawag para matanggal yung bato, no? Kaya po minsan binabaril nila yan hanggang magdurog-durog yung fragments ng mga bato. Ito ay kanila pong binibreak nila sa smaller pieces para madaling matanggal yan. Pag makipot naman yung daanan ng parotid gland, no? Ito'y kanila tong i-stretch parang balloon. Iwa-widen yan para makuha yung bato. Kaya nga po yung yung mga small incision lang, konting sugat lang ganon at i-insert na yon para mapabilis ang recovery. Ang doktor po ay pag nakita yung problem at nag-perform siya ng procedure ay very successful ang treatment na to at alam ng doktor yan kung paano nila tatanggalin yung mga bato na yan. Ito yung mga outpatient procedure lang naman, pwedeng ma-perform yan sa clinic lang yan. Then after that, pwede ka nang umuwi sa bahay the same day din, no? Merong natural remedies naman dyan. Una, inom ka ng maraming tubig. Nakakatulong para hindi lumapot yung laway mo, para mag-increase yung daloy niyan, para ma-flush out ang mga salivary duct at potential para ma-dislodge, matanggal yung maliliit na bato. At least meron kang 8 glasses of water or more per day. At pwede kang mag-apply ng warm compress doon sa affected area para mag-increase yung blood flow, nag-provide ng pain relief, no? Yung maaring towel, isok mo sa hot water, pipigay mo yan, i-apply mo yan sa pisngi mo, 10 to 15 minutes at a time, several times a day. Pagkatapos, i-massage yung swollen area para ma-stimulate yung salivary flow at mawala yung maliliit na bato. Ang pagmamassage mula dun sa ilalim ng tenga mo, papunta dito sa pisngi mo, no? Mula sa ilalim ng tenga, papunta dito sa yung baba, no? With clean fingers, few minutes, maaaring several times a day. Maging gentle, i-avoid mo yung too much pressure doon. Pwede mo rin gawin na mag-suck ka ng sugar or free sour candies, maaring orange, no? Yung candy na may orange, no? Para ma-stimulate yung salivary production, para mag-increase yung flow at mawala yung maliliit na bato. Pagka po sumakit, i-discontinue mo itong method na to. Merong mga over-the-counter pain reliever, no, para ma-manage yung pain at swelling associated ng parotid gland stone. Importante po, itong home remedies na ito ay maaring effective sa iba naman hindi. Lalo na po kung malaki na yung bato mo.
Kaya pagka namamagana yung panga mo at maraming linggo na nagdaan at nagkaroon ka na ng nana at mahirap mo nang buksan ang bibig mo at sobrang kirot na nararamdaman mo, importante punta ka na sa doktor. Magre-recommenda sila diagnose nila yan, magre-recommenda sila ng effective treatment plan. Involve yung medication, yung ultrasound, and surgery. Ang mga home remedies, no, ay ito'y tulong, no? Pero importante po ay makipag-cooperate kayo sa inyong doktor. Tsaka limitahin mo yung sugary and processed food. Ito'y nagko-contribute sa dehydration at potentially nagkukos ng malapot na laway. Kailangan nyo rin ng balanced diet, fruits and vegetable, whole grain, kailangan mo rin ng oral hygiene. Mag-practice ka ng good oral hygiene, brush your teeth with twice a day and floss daily para matanggal ang bacteria and food particles sa bibig mo na nagko-contribute sa infection at merong indirectly influence stone formation. Kaya merong mga medical condition like dehydration-related illnesses o kaya mga autoimmune disorder, apektado din sa salivary gland para nag-i-increase yung pagkakaroon ng bato. Yung una ko, napakalaga na magpatanungin nyo ang doktor nyo at mayroon kayong mga regular dental check-up, ang dentist pwedeng examine sa salivary gland mo sa panahon ng routine check-up, ma-identify at anumang potential issue ay matugunan kaagad, no? Alam mo, yung age is a risk factor. Ang parotid gland stone ay common ito sa mga nagkakaedad. Meron mga certain medication na nagko-contribute sa dry mouth, nag-i-increase yung pagkakaroon ng bato sa parotid gland. Kaya kausapin po yung doktor mo tungkol sa concern mo. Merong mga general recommendation, mga best approach, depende sa risk factor mo. Importante na magpa-check up ka sa doctor or dentist for personalized advice, ma-prevent ang parotid gland stone. Paalala po sa omega-3 fatty acid, nare-reduce ang panganib sa heart disease, bumababa ang blood pressure, triglycerides, and bad cholesterol. At ito'y maiwasan ng heart attack, stroke, and arrhythmia. Ang omega po ay nakaka-reduce ng inflammation, meron siyang anti-inflammatory properties, kaya nare-reduce yung plaque na build up sa yung artery at mag-improve yung blood flow mo. I-reduce mo yung joint pain and inflammation. Ang omega-3 nakakatulong para ma-manage ang simptoma ng arthritis and other inflammatory condition like rheumatoid arthritis. Ipaalam niyo po sa akin ang inyong pangalan at address at cellphone number yung gusto magpa-deliver ng ating mga health products. Pa-deliver natin yan sa rider, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thought. Psalms 86 verse 15. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan na papagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Bawat sa atin, nangangailangan ng pagmamahal, especially yung mga nalulungkot, mga lonely at depressed. Meron tayo dapat quiet, comforting place na sa ganon pwede nating pagkatiwalaan at magbigay ng comfort sa atin. Alam mo, yung buhay sometimes ay hindi maganda, minsan feel natin na helpless tayo, pero meron Diyos po na i-allow mo ang sarili mo na madama mo ang pagmamahal ng Diyos, na bibigyan niya, i-refresh niya yung ating kaluluwa, bigyan tayo ng peace na hindi natin alam. Alam mo, naunawaan ng Diyos yung ating kahinaan, pero kung tayo po ay lalapit sa Kanya, ay bibigyan tayo ng lakas. Truly po, walang better place na hindi na magandang puntahan bukod po sa Panginoon. God will take care of your every need. The more you get to know God as your personal friend and Savior, the more you will trust yourself to His all-powerful,
comforting arms of love. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala at nubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.